Isang batang inhinyero ang nakatayo roon, dala ang bagong kuhang diploma at isang tablet na kumikislap sa kanyang mga kamay. Sa harap niya ay isang 58 taong gulang na mason. Buong katiyakan na sinabi ng inhinyero, "Umaasa ako sa aking mga kalkulasyon, hindi sa iyong kutob." Hindi itinaas ng mason ang kanyang boses o sinubukang makipagtalo. Sinulyapan lamang niya ang biga, pagkatapos ay ang inhinyero at mahinahong sumagot, "Sige." Pero hindi ako nagkakamali. Pagkalipas ng 2 araw, ang mismong konkreto ang sasagot para sa kanya at masasaksihan iyon ng lahat. Maaga noong Lunes ng umaga, habang mababa pa ang araw sa langit, dumating si Ricardo Santos sa construction site. Siya ay 29 na taong gulang, isang civil engineer na nagtapos ng may karangalan at kamakailan lamang ay na-promote bilang technical leader ng pinakamahalagang proyekto ng kumpanya sa taong iyon. Isa itong 12 palapag na marangyang komersyal na gusali sa sentro ng lungsod. Kinakabahan ng mga mamumuhunan, masikip ang schedule at si Ricardo ang may pananagutan sa lahat. Noong nakaraang linggo, malinaw ang sinabi ni Mario, kailangang matapos ang structural framework sa loob ng 8 linggo. Nakaplano na ang pagbisita kasama ang mga posibleng mamumuhunan at anumang pagkaantala ay hindi katanggap-tanggap. Naglakad si Ricardo sa site ng may kumpiyansa. Bago ang kanyang helmet at hawak niya ang tablet na tila bahagi na ng kanyang kamay. Binati niya ang foreman sa pamamagitan ng maikling tango at dumiretso sa pulong ng team. Siya ang uri ng taong tila may nakahandang solusyon bago pa man marinig ang buong problema. Bilang anak ng isang propesor sa universidad, lumaki si Ricardo sa mahigpit na paniniwala. Ang kahusayan ay hindi pagpipilian, kundi tungkulin. Higit pa sa profesional na tagumpay, ang kahulugan ng proyektong ito para sa kanya. Ito ang pagkakataon niyang patunayan na tunay siyang karapat-dapat sa kanyang bagong posisyon. Ang kabiguan ay hindi niya kailanman isinasaalang-alang. Sa kabilang panig ng site, halos nakahalo sa tanawin ng mga bakal at sako ng semento, nakatayo si Luciano Bautista, 58 taong gulang. Mahigit 30 taon na siyang nagtatrabaho bilang mason. Kaunti lamang siyang magsalita, masusing magmasid, at kumilos ng may mahinahong pasensya ng isang taong nakakita na ng maraming gusaling tumindig mula sa lupa. Makikita sa kanyang mga kamay ang marka ng dekada ng pisikal na paggawa. Wala siyang akademikong degree at wala ring digital na kagamitan, ngunit may taglay siyang bagay na hindi maibibigay ng anumang universidad. Nauunawaan niya ang isang construction site sa paraang lampas sa mga guhit at numero. Nararamdaman niya kung ano ang gagawin ng konkreto bago pa ito tuluyang tumigas. Nakikita niya ang tensyon sa mga istruktura kung saan ang iba ay nakakakita lamang ng bakal at kahoy na hulmahan. Hindi kailanman sinubukan ni Luciano na umangat o magpakitang gilas. Dumarating siya bago ang karamihan sa crew, tahimik na ginagawa ang kanyang mga gawain at binabantayan ang lahat ng nangyayari sa paligid. Malaki ang respeto sa kanya ng mga manggagawa. Hindi man nila siya lantaran pinupuri, may uri ng tahimik na paggalang sa paligid niya, ang uri na ibinibigay sa mga lalaking nagkamit ng autoridad sa pamamagitan ng tunay na karanasan sa loob ng maraming taon. Ang unang palatandaan ng tensyon sa pagitan ni Ricardo at Luciano ay lumitaw sa unang linggo pa lamang. Isang manggagawang nagngangalang Miguel ang nagpoposisyon ng kahoy na hulmahan na lalagyan ng konkreto. Pinakiusapan ni Luciano ang binata na bahagyang baguhin ang anggulo dahil lumubog ang lupa sa bahaging yon. Sinunod ni Miguel ang kanyang payo. Nang mapadaan si Ricardo at mapansin ang pagbabago, agad siyang huminto. Hindi ito tugma sa proyekto. Ipinakita niya sa kanila ang 3 D model sa kanyang tablet. Tingnan ninyo,
Dapat eksaktong dito ilagay ang hulmahan. Sumulyap si Miguel kay Ricardo, pagkatapos kay Luciano, malinaw na hindi sigurado kung sino ang susundin. Lumapit si Luciano ng mahinahon. Sinuri niya ang modelo sa tablet sa kamuling tiningnan ng kahoy na hulmahan. Sa matatag na tinig sinabi niya, lumubog ang lupa dito ng mga 2 sentimetro mula kahapon. Kung iaayon mo ito ng eksakto sa guhit, yuyuko ang hulmahan kapag nabigatan. Nakatuon si Ricardo sa digital na modelo. Sa screen, mukhang tama at eksakto ang lahat. Tumingin siya kay Luciano. Ang 2 sentimetro ay nasa loob pa rin ng pinapayagang tolerance. Iayos ito ayon sa proyekto. Wala nang sinabi si Luciano, ibinalik ni Miguel ang hulmahan ayon sa disenyo. Nag-type si Ricardo ng maikling tala sa kanyang tablet at naglakad palayo. Ilang segundo, nanatiling nakatayo si Luciano, nakatitig sa hulmahan na para bang sinusubukang silipin ang hinaharap. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang gamit at bumalik sa trabaho nang walang sinasabi. Ngunit hindi iyon napansin ng iba, ilang manggagawa ang nakasaksi sa pangyayari. Nakita nilang itinuwid ng batang inhinyero ang pinakabeteranong mason sa site nang walang pag-aalinlangan. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang trabaho ayon sa nais ni Ricardo. Nasunod ang schedule, maayos ang takbo ng team at nasiyahan ang mga mamumuhunan. Lalong naging kumpiyansa si Ricardo. Magaan ang kanyang mga hakbang habang naglalakad sa site, binabati ang mga manggagawa sa pangalan at naniniwalang maayos ang lahat. Samantala, ipinagpatuloy ni Luciano ang kanyang nakasanayan. Maingat siyang nagmamasid. Paminsan-minsan, humihinto siya sa ilang bahagi ng istruktura, mas matagal itong sinusuri bago tahimik na bumalik sa gawain. Pagkatapos, isang Miyerkules ng hapon, may nagbago. Sinimulan ng crew ang paglalagay ng steel reinforcement para sa isang mahalagang structural beam sa ika-5 palapag. Isa itong kritikal na bahagi na susuporta sa ilang palapag sa itaas. Kasama si Luciano sa team na gumagawa nito. Sa isang sandali, tumigil siya. Pinagmasdan niya ang dugtungan ng beam at ng column. Sinuri niya ito mula sa iba't ibang anggulo at marahang hinaplos ang konkretong ibinuhos ilang araw na ang nakalipas. May problema, hindi sa disenyo mismo kundi sa aktual na pagkakagawa. May bahagyang paglihis ang base ng konkreto, napakaliit na karamihan ay hindi mapapansin. Ngunit napansin iyon ni Luciano at naunawaan niya ang magiging bunga nito kapag may tunay ng bigat na ilalapat. Ibinaba niya ang kanyang gamit, tumawid sa palapag at bumaba. Hinahanap niya si Ricardo. Nakatayo ang inhinyero, nakatalikod sa site at kausap ang management sa telepono tungkol sa susunod na yugto ng schedule. Nang matapos ang tawag, naghihintay na si Luciano. Kailangan mong makita ang isang bagay sa ika-5 palapag, sabi ni Luciano. Ibinulsa ni Ricardo ang kanyang telepono at sabay silang umakyat. Ang sumunod ay hindi inasahan ng sino man sa site. Kinabukasan, nakamasid ang lahat sa kanilang dalawa. At matapos ang sandaling iyon, wala nang mananatiling pareho. Pagdating nila sa ika-5 palapag, patuloy pa ang paglalagay ng reinforcement. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng bakal na nagbabanggaan sa maluwang na espasyo. Dumiretso si Luciano sa dugtungan ng beam at column at huminto. Itinuro niya ang base. Tingnan mo ito, noong nakaraang linggo, ito kinongkreto. Nakikita mo ba ang bahagyang paglihis na ito? Lumuhod si Ricardo upang masusing tingnan. Binuksan niya ang structural model sa kanyang tablet at inihambing ito sa aktual na istruktura. Pagkatapos ay kumuha siya ng maliit na panukat mula sa bulsa at sinuri ang ibabaw. Sandali siyang nanahimik. Nasa loob ito ng pinapayagang teknikal na limitasyon, sabi niya sa wakas.
Tumayo siyang muli. Mas mababa ito sa 3 milimetro. Hindi ang sukat ang issue, sagot ni Luciano. Ang lokasyon. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ibabaw ng konkreto. Kapag dinala ng beam na ito ang bigat mula sa itaas, dito mismo mag-iipon ang stress. Hindi agad. Baka sa loob ng ilang linggo. Pero mangyayari iyon. Muling sinuri ni Ricardo ang column, ang beam at ang digital model. Sa screen mukhang perpekto ang lahat. Luciano, kasama sa kalkulasyon, ang lahat ng inaasahang bigat, nakasama na iyan. Ang kalkulasyon ay batay sa iginuhit, sagot ni Luciano. Hindi nito sinasalamin ang aktual na nangyari sa konstruksyon. Nagsimulang makatawag pansin ang kanilang pag-uusap. Huminto sa trabaho ang 2 manggagawa sa malapit. Isa pang binata, si Mauricio, 25 taong gulang, ang lumapit na may bahagyang ngiti. Luciano, walang personalan, sabi niya ng sapat ang lakas para marinig ng iba. Pero ilang taon din nag-aral ang inhinyero. Advanced na ang teknolohiya ngayon. May ilang mahinang tawa ang narinig. Sa isang sulok, halos hindi napapansin, may nagtaas ng telepono at nagsimulang mag-record ng kanilang usapan. Marahil hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kuryosidad. Ngunit naitatala ang sandaling iyon. Nanatiling nakatuon ang mga mata ni Luciano sa beam na parabang hindi umiiral ang telepono. Nararamdaman ni Ricardo ang pagbabago sa atmosfera. Hindi na lamang teknikal ang usapan. Lumipat ito sa ibang antas, kung saan ang pride, autoridad at presensya ng mga nanonood ay kasing bigat ng bakal at konkreto. Luciano, mas tumalim at naging mas kontrolado ang boses ni Ricardo. Iginagalang ko ang karanasan mo, pero ipinapakita ng datos na nasa loob ng mga limitasyon ang lahat. Isinasagawa natin ng eksakto ang hinihingi ng proyekto. Nanatiling tahimik si Luciano sa loob ng ilang segundo. Ang kalmado niyang mukha ay hindi nagpapakita ng pagsunod, kundi katiyakan. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Ricardo at nagsalita sa mababang tinig para sa kanya lamang. Nakakita na ako ng mga taong binaliwala ang ganitong babala. Mahinang sabi niya, hindi iyon kailanman nauwi sa mabuti. Walang isinagot si Ricardo. Kinuha lamang ni Luciano ang kanyang gamit at bumalik sa trabaho. Bumaba si Ricardo sa hagdan ng matatag ang mga hakbang, ngunit may kung anong hindi mapalagay sa kanyang loob. Umuulit sa kanyang isipan ang mga salitang iyon habang naglalakad siya sa site. Hindi iyon kailanman nauwi sa mabuti. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ni Luciano? Karunungang hinubog ng karanasan o nasaktang pagmamataas ng isang lalaking ayaw masalungat? Sinubukan ni Ricardo na isantabi ang isipin iyon. May pulong pa siya sa foreman, schedule na kailangang ayusin at mga ulat na ipapadala sa mga mamumuhunan. Hindi maaaring bumagal ang trabaho dahil lamang sa pakiramdam ng isang mason. Ngunit si Luciano ay hindi ginagabayan ng pakiramdam, ginagabayan siya ng katiyakan. At ang katiyakan ay may bigat. Nang hapon ding iyon, natapos ng crew ang pagbuo ng steel reinforcement. Nakaplano ang pagbuhos ng konkreto kinabukasan ng umaga. Muling sinuri ni Ricardo ang mga detalye, mga anggulo, kapal at inaasahang distribusyon ng bigat. Lahat ay eksaktong nakaayon sa mga kalkulasyon. Nasiyahan isinara niya ang kanyang tablet. Sa labas ng pansamantalang opisina, nakaupo si Luciano sa magaspang na bangkong kahoy, umiinom ng tubig at nakatingala sa ikalimang palapag. Tahimik lamang siya. Ang kanyang mukha ay tulad ng isang taong nakakita na ng bunga ng hindi pakikinig. Lumapit ang foreman na si Hinong Leonardo at tumayo sa tabi niya. Luciano, ipagpapatuloy mo pa ba ito? Tanong niya. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin, hindi magbabago ng isip ang batang inhinyero. Alam ko,
sagot ni Leonardo. Saglit silang tumingin sa parehong bahagi ng gusali. Kaya ano na ngayon? Ibinaba ni Luciano ang bote sa lupa at dahan-dahang tumayo. Halos sa sarili niya nagsalita, bumulong siya. Ngayon, hihintayin natin na ang gusali ang magsalita. Kinabukasan ng umaga, bago magsimula ang pagbuhos ng konkreto, may hindi inaasahang pangyayari. At ilalagay nito si Ricardo sa isang sitwasyong walang simpleng solusyon. Ang hamon na kanyang imumungkahi ay magbabago sa balanse sa pagitan nila. 8:00 ang nakatakdang pagbuhos. Pagsapit ng 7:40, abala na ang site. Umiikot ng tuloy-tuloy ang concrete mixer truck. Sinusuri ng mga manggagawa ang mga hulmahan at lahat ay kumikilos ng may layunin. Nakatayo si Ricardo sa ika-5 palapag nang umakyat si Luciano sa hagdan at tumabi sa kanya ng hindi iniimbitahan. Ricardo, bago tayo magsimula, kailangan mong tingnan muli ang bahaging iyon. Dahan-dahang humarap ang inhinyero sa kanya. Makikita sa kanyang mukha ang ibang uri ng pagod. Hindi dahil sa kakulangan ng pahinga, kundi dahil sa pagdududang ayaw niyang aminin. Napag-usapan na natin ito, Luciano. Oo, napag-usapan na at hindi nagbago ang opinyon ko. Halatang nakikinig ang ilang manggagawa. Si Mauricio na tumawa noong nakaraang araw ay tumigil sa pagpapanggap na abala. Nakatayo sa di kalayuan si Ginoong Leonardo, nakahalukip-kip at maingat na nagmamasid. Nararamdaman ni Ricardo ang bigat ng kanilang mga mata, hindi ang pisikal na bigat ng istruktura, kundi ang presyur ng muling pagkuwestiyon sa kanyang autoridad, sa harap ng lahat at sa parehong lugar. Bago pa niya lubos na napag-isipan, nakapag-desisyon na siya. Sige, Luciano, matatag ang kanyang boses, marahil mas malakas kaysa sa kailangan. Kung ganun kakatiyak, gawing simple natin. Isinuksok niya ang tablet sa ilalim ng kanyang braso at humarap sa crew, nagsalita ng sapatang lakas para marinig ng lahat. Kung matapos ang pagbuhos ng konkretong ito ay magkaroon ng anumang isyong istruktural sa beam na ito, anumang bitak, pagbaluktot o nakikitang problema, aaminin ko ang pagkakamali ko rito mismo sa harap ninyong lahat. Ititigil ko ang trabaho, titipunin ko kayo, at hayagang aaminin na tama ka. Sandali siyang tumigil, pero kung walang mangyari, ititigil mo ang pagkwestiyon sa mga desisyon ko sa harap ng team. Kasunduan? Ang katahimikang sumunod ay tumagal lamang ng ilang segundo, ngunit tila mas mahaba. Pinagmasdan ni Luciano si Ricardo, sumulyap siya sa beam. Pagkatapos ay muling tumingin sa inhinyero, dala pa rin ang parehong mahinahong katiyakan. Kasunduan, walang galit sa kanyang boses, walang hamon, kundi kumpiyansa lamang. Nagbigay si Mauricio ng maliit at alanganing ngiti. Ibinaling ni Leonardo ang kanyang tingin pababa. Nagpalitan ng maiikling sulyap ang ibang manggagawa bago bumalik sa kani-kanilang gawain. Tumango si Ricardo at nagbigay ng hudyat upang simulan ang trabaho. Pinakawala ng mixer truck ang konkreto. Tuloy-tuloy itong dumaloy sa mga inihandang hulmahan. Maayos ang galaw ng crew at binabantayan ni Ricardo ang bawat detalye gamit ang kanyang tablet. Sinusuri ang sukat, nagtatala at tinitiyak na lahat ay naaayon sa plano. Lahat ay umuusad ayon sa inaasahan. Sa mismong sandaling iyon, may 2 itim na sasakyang huminto sa harap ng construction site. Bumaba si Mario Soriano, ang direktor ng kumpanya, kasama ang 3 mamumuhunan. Hindi inaasahan ng karamihan sa crew ang pagbisita. Naalala si Ricardo noong nakaraang araw, ngunit dahil sa tensyon ng umaga ay naisantabi niya iyon. Umakyat sila sa ika-5 palapag, suot ang mga helmet at ang seryosong ekspresyon ng mga lalaking maingat magsuri ng panganib. Ricardo, kumusta ang progreso? Tanong ni Mario. Iniabot ang kamay na may kontroladong ngiti.
Ayon sa schedule, kumpiyansang sagot ni Ricardo, kasalukuyan naming ibinubuhos ang structural beam sa ikalimang palapag. Lahat ay ganap na nakaayon sa mga kinakailangan ng proyekto. Tumango si Mario bilang pagsang-ayon at nagsimulang ipaliwanag sa mga mamumuhunan ang progreso ng development. Itinuro niya ang mas matataas na palapag habang tinatalakay ang mga deadline ng pagkumpleto at ang inaasahang pagtaas ng halaga ng ari-arian. Dahan-dahang huminga si Ricardo. Sa presensya ng mga ehekutibo, mas naging mabigat ang pustahang ginawa niya ilang minuto lamang ang nakalipas. Kung may pumalya ngayon, hindi lamang ito mangyayari sa harap ng crew, kundi pati sa pamunuan ng kumpanya at sa mga posibleng mamumuhunan. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, natapos ang pagbuhos ng konkreto. Nakaselyo ang mga hulmahan at maayos na naitama ang mga pansamantalang suporta. Sinunod ang bawat hakbang ayon sa itinakdang proseso. Sinuri ni Ricardo ang huling sukat, inilagay ang kanyang mga tala at isinara ang tablet ng may matatag na galaw. Walang nakikitang problema. Habang nagpapatuloy ang araw, bumalik sa normal ang takbo ng construction site. Umalis ang mga mamumuhunan na nasisiyahan. Bago umalis, kinamayan ni Mario si Ricardo at pinuri ang progreso ng proyekto. Bahagyang gumaan ang tensyon na matagal nang dala ni Ricardo sa kanyang dibdib. Bandang hapon, bumalik siya sa ikalimang palapag. Nakatayo roon ang beam, tahimik habang dahan-dahang tumitigas ang konkreto. Mukha itong matatag, mukha itong walang kapintasan. Pababa ng hagdan si Luciano nang mag-cruise ang kanilang landas. Saglit na sumulyap ang Mason sa beam pagkatapos kay Ricardo, ngunit wala siyang sinabi. Nagpatuloy siya pababa nang walang salita. Nanatiling mag-isa si Ricardo sandali. Tinitigan niya ang beam. Napunta ang kanyang tingin sa eksaktong bahaging itinuro ni Luciano 2 araw na ang nakalipas. Mukhang matatag ang lahat. Mukhang tama ang lahat. Umuwi siya ng gabing iyon na kumbinsidong napatunayan niya ang kanyang punto. Ngunit patuloy pang tumitigas ang konkreto at hindi pa nagbibigay ng sagot ang gusali. Kinabukasan ay nagsimula tulad ng karaniwan. Mababa ang araw sa langit, umaalingaw-ngaw ang mga makina mula sa labas, at isa-isang dumarating ang mga manggagawa, dala ang kanilang baon at helmet. Nakaupo si Ricardo sa pansamantalang opisina, may hawak na tasa ng kape habang sinusuri ang susunod na yugto ng schedule. Maayos pa rin ang timeline, tugma ang mga numero sa inaasahan. Pagkatapos, biglang narinig ang agarang boses ng foreman sa radyo. Sa una, hindi agad nag-react si Ricardo. Karaniwan lamang ang mga tawag sa radyo. Bihira itong magpahiwatig ng seryosong problema. Ngunit nang mabilis na dumaan si Leonardo sa pintuan ng opisina, masyadong mabilis tensyonado ang mukha. Nakaramdam si Ricardo ng paninikip ng sikmura bago pa niya maunawaan kung bakit. Ricardo, umakyat ka. Wala nang iba pang sinabi, ngunit sapat na ang tono. Tahimik silang umakyat sa ikalimang palapag. Pagdating nila, 3 manggagawa ang nakapalibot sa beam, nakatuon sa isang tiyak na bahagi sa base nito. Maaga noong umagang iyon, sinimulan ng crew ang bahagyang pagtanggal ng mga pansamantalang suporta. Karaniwang hakbang ito upang obserbahan kung paano kumikilos ang konkreto habang nasa maagang yugto ng pagtigas. Normal na proseso, walang kakaiba. Ngunit ilang sandali bago dumating si Ricardo, may nangyari na hindi inaasahan ng sinuman. Nang alisin ang huling suporta, isang matalim na tunog ng pagbitak ang umalingaw-ngaw sa buong palapag. Ang isa sa mga mason na nakatayo mismo sa ilalim ng beam ay biglang umatras, 2 mabilis na hakbang, nang hindi lubos na nauunawaan ang nangyari. Walang nasugatan, ngunit naramdaman ng lahat kung gaano ito kalapit. Ang pakiramdam ng muntik na ay nanatiling mabigat sa hangin. Lumapit si Ricardo at lumuhod upang suriin ang istruktura. Makitid ang bitak.
Para lamang itong manipis na gasgas sa ibabaw ng konkreto, napakaliit na mapapansin lamang kung masusing titingnan. Ngunit naroon ito, eksakto sa pinagdugtungan ng beam at kulum. Tiyak sa mismong lugar na mahinahong itinuro ni Luciano 2 araw ang nakalipas. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Dahan-dahang ipinasad ni Ricardo ang kanyang panukat sa kahabaan ng bitak, na para bang ang pagiging maingat ay maaaring magbago ng resulta. Binuksan niya ang kanyang tablet at in-access ang structural monitoring system. Inihambing niya ang inaasahang mga halaga sa aktual na readings mula sa bahaging iyon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang antas ng stress sa bahaging iyon ay lumampas sa inaasahang kalkulasyon. Hindi malaki ang agwat, ngunit malinaw na mas mataas sa itinakdang threshold. Sapat upang hindi ito maisantabi. Tawagin ang structural engineer. Mas mahina ang kanyang boses kaysa sa inaasahan niya. Nagsasalita na si Leonardo sa radyo. Si Mauricio, ang parehong manggagawang tumawa ng unang banggitin ni Luciano ang kanyang pag-aalala, ay tahimik na nakatayo sa isang sulok, nakatutok ang mga mata sa sahig. Ang iba pang manggagawa ay kumilos ng maingat, nagpapanggap na abala, ngunit nakikinig sa bawat salita. Lumabas si Luciano sa ikalimang palapag nang walang tumawag sa kanya. Maaaring may nagsabi sa kanya o marahil naramdaman lamang niya na may mali. Huminto siya sa gilid ng espasyo at minasdan ang bitak. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ricardo. Hindi siya nagsalita, hindi siya kumilos, walang bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha, walang galit, walang pakiramdam ng tagumpay. Tanging ang tahimik na presensya ng isang taong nakaunawa mula pa sa simula at nagdala ng pag-unawang iyon ng mag-isa sa loob ng 2 araw. Mas mabigat ang kanyang katahimikan kaysa sa anumang salitang maaari niyang sabihin. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating ang structural engineer, dala ang espesyal na kagamitan para sa masusing pagsusukat. Maingat at sistematiko siyang nagtrabaho ng walang komento. Sinukat niya mula sa iba't ibang posisyon, ididokumento ang datos, at pagkatapos ay tumigil, pinagmamasdan ang istruktura. Para kay Ricardo, tila walang katapusan ng ilang minutong iyon. Tuluyan nang tumigil ang trabaho sa palapag na iyon. Wala nang sino mang nagkunwaring abala. Matatag ang mismong istruktura. Maingat na sabi ng structural engineer, pinipiling mabuti ang bawat salita. Gayunman, kailangan nito ng reinforcement bago nito ligtas na masuportahan ang mga slab sa itaas. Ang stress sa bahaging ito ay nakaipon sa paraang hindi natin inaasahan. Inayos niya ang kanyang salamin at nagpatuloy sa mahinahong tono. Tumugon ng konkreto sa isang paglihis sa base na nagbago sa paraan ng distribusyon ng bigat. Paglihis sa base, eksaktong pariralang ginamit ni Luciano 2 araw ang nakalipas. "Gaano tayo maaantala nito?" tanong ni Ricardo. "Hindi bababa sa 4 na araw," sagot ng engineer. "Posibleng 6, depende sa solusyong reinforcement na ilalapat natin." Ang 4 na araw sa proyektong tulad nito ay hindi lamang simpleng pagkawala ng oras. Ibig sabihin nito ay binagong budget, na update na mga ulat sa board, mga tawag sa telepono sa mga mamumuhunan, mahihirap na paliwanag na walang sabik magbigay o makarinig. Nanatili si Ricardo sa tabi ng beam habang mahihinang tinatalakay ng mga teknisyan ang plano ng reinforcement. Nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya kahit hindi siya lumilingon. Mas mabigat ang pakiramdam sa ikalimang palapag na para bang kumapal ang mismong hangin. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Mario Soriano. Malalim na huminga si Ricardo bago sumagot. "Ricardo, may tumawag sa akin si Marcos. Sinabi niyang may nag-ulat ng isyung estruktural sa site. Ano ang nangyayari?"
Si Marcos ang isa sa mga mamumuhunang naglibot sa gusali noong nakaraang araw. Ngumiti pa siya noon, kumpiyansa, masiglang nagsasalita tungkol sa mga deadline at inaasahang halaga. Ang katotohanang mabilis na nakarating sa kanya ang impormasyon ay nagpapakita kung gaano nakaseryoso ang sitwasyon. May natukoy kaming problema sa isang beam sa ikalimang palapag, paliwanag ni Ricardo. Kasama ko ngayon ang structural engineer. Matatag ang istruktura pero kailangan ng reinforcement at kailangan nating ayusin ang schedule. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Mahaba at hindi komportabling katahimikan. Papunta na ako. Tinapos ni Mario ang tawag ng walang dagdag na salita. Dahan-dahang ibinaba ni Ricardo ang telepono at tinitigan ang blankong screen bago ito muling ibulsa. Hindi gumalaw si Luciano. Tahimik siyang nakatayo, pinagmamasdan ang mga teknisyan habang sinusuri ang bitak. Lumapit si Ricardo at tumayo sa tabi niya. Sa loob ng ilang sandali, pareho nilang tinitigan ang parehong bahagi ng konkreto. Hindi mo kailangang magsabi ng kahit ano, mahinang sabi ni Ricardo, hindi inaalis ang tingin sa harapan. Hindi ko naman balak, kalmadong sagot ni Luciano. Walang tagumpay sa kanyang boses, walang panunuya. Tanging ang manipis na bitak sa konkreto na nagsasalita para sa kanilang dalawa nang hindi na kailangang banggitin pa. Makalipas ang 40 minuto dumating si Mario, naglalakad ng may kontroladong determinasyon. Matigas ang kanyang ekspresyon habang dumiretso siya sa ikalimang palapag. Sinuri niya ang sitwasyon kasama ang structural engineer, nagtatanong ng mga tuwirang teknikal na tanong na may kapanatagan ng isang taong sanay humarap sa mga problema. Pagkatapos ay tinitigan niya ang bitak ng ilang segundo. Nang sa wakas ay humarap siya kay Ricardo, hindi galit ang kanyang mukha. Mas malamig pa roon, kontrolado. May bahid ng pagkadismaya. Mag-usap tayo sa opisina. Sumunod si Ricardo pababa. Habang dumaraan siya sa mga manggagawa, nakatingin lamang siya sa harapan. Ngunit ramdam niya ang lahat. Bawat tingin, bawat banayad na paghinto, bawat katahimikang bumubukas sa kanyang daraanan, ginawa ang hamon sa harap ng lahat. At ngayon, ang mga bunga nito ay lantad ding nagaganap. Ang hindi alam ng sino man sa labas ng opisina ay kung ano ang sasabihin ni Mario at ang alternatibong kanyang ihaharap. Maliit at payak ang pansamantalang opisina sa site, isang mesa, 2 upuan, mga estanting puno ng folder. Mabagal na umiikot ang bentilador sa kisame, bahagyang binabawasan ng init. Isinara ni Mario ang pinto, inilapag ang kanyang helmet sa mesa at tumayo na nakaharap sa maliit na bintanang nakatanaw sa construction site. Nanatili siya roon ng ilang mahabang segundo. Ikwento mo sa akin ng eksakto kung ano ang nangyari. Hindi siya lumingon, ipinaliwanag ni Ricardo ang lahat, ang paglihis sa base, ang babala ni Luciano, ang mga tolerance value sa kalkulasyon, ang pampublikong pustahan. Inisa-isa niya ang bawat detalye, walang itinago. Nang matapos siya, nakatanaw pa rin si Mario sa bintana. Nakipagpustahan ka sa isang mason sa harap ng buong crew. Hindi iyon tanong. Oo, sagot ni Ricardo. Sa wakas ay humarap si Mario. Maingat niyang pinagmasdan si Ricardo tulad ng isang direktor na nakakita na ng maraming pagkakamali sa paglipas ng mga taon at bihirang mawalan ng kontrol. Ngunit hindi rin pinapalampas ang mga iyon. Kinakalkula na ngayon ang gastos sa reinforcement at ang delay. Dahan-dahang sabi ni Mario, tumatawag na ang mga mamumuhunan. Inaasahan ni Marcos ang isang formal na nakasulat na paliwanag bukas. Bahagyang tumango si Ricardo. Hinila ni Mario ang upuan, umupo at nag-cruise ng mga braso habang tahimik siyang pinag-aaralan. May isa ka pang opsyon. Mabagal magsalita si Mario, sinusukat ang bawat salita bago ito bigkasin. Ang crew na responsable sa pagbuhos ng base ang humawak niyan sa mas maagang yugto.
Kung may naganap na paglihis sa aktual na paggawa na hindi na itala ng maayos, maaaring ilipat ang teknikal na pananagutan. Maaari kang pumirma sa isang ulat na nagsasabing may pagkukulang sa execution. Mawawala ang pangalan mo sa sentro ng issue. Tumingin si Ricardo ng diretso sa kanya. Kasama sa execution team si Luciano at ang iba pang mga mason. Alam ko kung sino sila. Napuno ng katahimikan ang maliit na opisina. Hindi siya pinipilit ni Mario, hindi rin siya tahasang pinapayuhan. Inilalagay lamang niya sa harap ni Ricardo ang isang pinto, isang mahinahong inilatag na labasan, tulad ng ginagawa ng isang taong alam kung paano kadalasang gumagana ang propesyonal na mundo. Nasa kay Ricardo kung lalakad siya patungo roon. Pag-iisipan ko, mahinang sabi ni Ricardo, mayroon ka hanggang bukas ng umaga para isumite ang ulat. Kinuha ni Mario ang kanyang helmet, binuksan ang pinto at lumabas. Nanatiling nakaupo si Ricardo. Matagal siyang nanatili ron nang hindi man lamang tumitingin sa orasan. Patuloy na umiikot ang bentilador sa kisame. Sa labas, nagpapatuloy ang normal na galaw ng construction site. Tunog ng mga truck, bakal na nagbabanggaan, malalayong boses, radyo na umaalingaw-ngaw. Hindi humihinto ang trabaho dahil lamang sa isang taong nakakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang computer, isang blankong ulat ang nakatitig pabalik sa kanya. Sa teknikal na pananaw, simple ang paliwanag. Ang paglihis ay nangyari noong isinagawa ang base, ilang linggo ang nakalipas. Hindi ito formal na naitala. May puwang upang igiit na doon nakasalalay ang responsibilidad. May mga dokumentong maaaring sumuporta sa bersyong iyon. Hindi ito direktang kasinungalingan. Isa itong maingat na hinubog na salaysay na magpoprotekta sa inhinyero at maglilipat ng pananagutan pababa sa hierarchy. Karaniwang nangyayari ito sa mga kumpanya araw-araw. Alam yon ng lahat at iyon mismo ang paraan kung paano unti-unting nagiging pangkaraniwan ang mga disenteng profesional. Isinara ni Ricardo ang laptop. Naalala niya ang kanyang ama, isang propesor sa universidad, isang lalaking matatag magsalita tungkol sa mga pagpapahalaga. Mula pagkabata, paulit-ulit niyang narinig ang parehong pangungusap. Ang karakter ay hindi ipinapakita kapag maayos ang lahat. Lumilitaw ito kapag may mali. Madaling sumang-ayon noon si Ricardo sa mga salitang iyon. Madaling ipagtanggol ang prinsipyo kapag maliit ang kapalit. Ngayon, malaki ang kapalit at mabigat ang mga prinsipyong iyon. Naisip niya si Luciano, isang 58 taong gulang na lalaki na nakapansin ng problema, nagbigay ng babala, hindi pinakinggan, pinagtawanan pa ni Mauricio at nakitang kumampi ang crew sa inhinyero. Ngunit hindi siya umurong, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil naniniwala siyang tama siya. At nang sa wakas ay lumitaw ang bitak, hindi siya nagpakita ng kasiyahan. Hindi niya sinabi ko na sa iyo. Tahimik lamang siyang tumayo, tila mas panatag kaysa matagumpay. Kung pipirma si Ricardo sa ulat na yon, ang pangalan ni Luciano ang mapupunta sa gitna ng problema. Si Luciano at ang iba pang crew. Mga lalaking gumigising bago sumikat ang araw, mga lalaking gagawin muli iyon kinabukasan, mga lalaking dekada nang nagtatayo ng mga istruktura gamit ang kanilang mga kamay. Sila ang magdadala ng sisi sa isang pagkakamaling maaaring naiwasan kung nakinig si Ricardo. Tumayo si Ricardo, lumabas siya ng opisina. Naglakad siya sa buong construction site nang walang malinaw na destinasyon. Dinaanan niya ang lugar ng reinforcement, ang imbakan ng materyales, ang istasyon ng tubig kung saan may dalawang manggagawang mahina ang usapan at biglang tumahimik nang mapalapit siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad,
Huminto siya sa paanan ng hagdan patungo sa ikalimang palapag. Mas maaga noong araw na iyon, dumating ang isang senior engineer ng kumpanya na si Diego upang suriin ang sitwasyon. Nakita ni Ricardo siyang nakikipag-usap kay Mario. Nagpapalitan ng seryosong tingin at bahagyang pagtango. Nabuo ni Diego ang kanyang karera sa pagkilala sa mga kahinaan ng iba at sa pag-alam kung paano iyon gamitin. Kanina nagkasalubong sila ni Ricardo sa pasilyo at kaswal na sinabi nito, mabigat ang responsibilidad ng pagiging technical lead para sa isang patuloy pang nagkakaroon ng karanasan. Nangyayari talaga. Parang suportado ang tono, ngunit hindi iyon ang mensahe. Mag-isa umakyat si Ricardo sa hagdan. Sa ikalimang palapag, huminto siya sa harap ng beam. Ang manipis na bitak ay may marka na ngayon ng technical tape na inilagay ng mga engineer na nagsuri rito. Maliit lamang ito, halos hindi kapansin-pansin, ngunit totoo ito. Tumayo siya roon ng ilang minuto. Pumasok ang hangin sa bukas na istruktura, marahang pinagalaw ang tape. Kumilos ito na parang tahimik na senyales. Banayad, halos hindi makita, ngunit imposibleng ipagwalang bahala kapag alam mong naroon ito. Napaisip si Ricardo kung ilang beses na niyang pinili ang tamang landas sa kanyang buhay dahil lamang ito ang mas madali, dahil ang paggawa ng tama ay hindi nangangailangan ng sakripisyo. Iba ang pagkakataong ito, ang tama at ang madali ay nasa magkasalungat na panig at may tunay na distansya sa pagitan nila. Malinaw niyang nauunawaan ang kapalit ng bawat pagpipilian. Ngayon, kailangan niyang magpasya kung alin ang handa niyang bayaran. Nang bumaba si Ricardo, mas tahimik na ang construction site. Hapon na. Kaunti na lamang ang natitirang manggagawa at ang sikat ng araw ay naging malalim na dilaw na humahaba ang mga anino sa ibabaw ng konkreto. Nakatayo si Leonardo malapit sa opisina at nagkasalubong sila. Hindi siya mukhang mapanghusga. Iba ang nasa kanyang mukha, tahimik na pag-unawa. Ang uri ng pag-unawang nagmumula sa kaalamang may mga pasaning hindi maaaring ibahagi, kundi kailangang dalhin ng mag-isa. Pumasok si Ricardo sa opisina, muling binuksan ang laptop at matagal na tumitig sa blankong screen. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-type. Isinulat niya ng eksakto ang nangyari. Inilarawan niya ang paglihis na natagpuan sa konkretong base, ang babalang ibinigay ng Mason na si Luciano Bautista, ang teknikal na pagsusuring ginawa niya na nagklasipika sa paglihis bilang nasa loob ng design tolerance, at ang kanyang pinal na desisyong ituloy ang pagbuhos ng konkreto. Malinaw niyang isinulat na ang responsibilidad sa desisyong iyon ay buo niyang inaako bilang technical lead ng proyekto. Walang pagtatangkang ilipat ang sisi, walang alternatibong paliwanag, walang pangalan ng manggagawang inilagay kung saan dapat nakalagay ang sa kanya. Tanging ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at ang lagda ni Ricardo Santos sa ibaba. Isinave niya ang file, isinara ang laptop, huminga ng malalim. Iyon ang uri ng paghinga ng isang taong sa wakas ay naibaba ang bigat na hindi niya lubos na namalayang pasan niya. Hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Alam niyang hindi magiging madali ang susunod na araw. Alam niyang babasahin ni Mario ang ulat at agad mauunawaan ang pinili niya, na sadyang hindi niya tinahak ang mas maginhawang landas. Magkakaroon ng mga kahihinatnan, posibleng mabibigat, ngunit may isang katotohanang malinaw sa kanyang isipan. Kapag natapos ang mga pulong at tuluyang natahimik ang site, magagawa pa rin niyang tingnan ang kanyang sarili nang hindi iniiwas ang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, sapat na iyon. Ang hindi alam ni Ricardo ay humiling si Luciano na makausap siya bago ang pulong. At ang sasabihin ng Mason ay magbabago ng lahat. Maagang dumating si Ricardo kinabukasan, bago ang crew, bago ang foreman, bago ang tunog ng mga makina o truck ng konkreto.
Ang isang bakanteng construction site sa madaling araw ay may ibang uri ng katahimikan. Hindi payapang katahimikan, katahimikan ng isang istrukturang naghihintay na pasanin ang bigat. Nakaupo siya sa opisina na may hawak na tasa ng kape nang may marahang katok sa pinto. Pumasok si Luciano, hawak ang kanyang helmet sa mga kamay. Mabagal siyang kumilos, tulad ng isang taong alam na maaaring nakakaabala. Ngunit dumating pa rin. Nanatili siya malapit sa pinto, hindi siya umupo. Tiningnan niya si Ricardo na may pamilyar na kalmadong ekspresyon na minsan ay nakairita rito. Ngayon, iba na ang pakiramdam. Mas mabigat. May sandali ka ba? Tanong ni Luciano. Oo, isinara ni Ricardo ang laptop at itinuro ang upuan sa tapat niya. Umupo si Luciano. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Inilipat niya ang helmet mula sa isang kamay patungo sa kabila. Para sa isang lalaking bihirang magsalita ng marami, tila maingat niyang pinipili ang susunod na sasabihin. Mga 12 taon na ang nakalipas, nagtrabaho ako sa isang proyekto sa probinsya. Mabagal niyang simula. Mas maliit na proyekto iyon, isang industrial warehouse. May column doon na nang una ko palang tingnan ay alam kong may mali. Hindi ko kailangan ng instrumento, mga mata ko lang. Sinabi ko sa supervisor, sabi niya ayon sa kalkulasyon, maayos ang lahat. Sinabi ko ulit, sinabihan niya akong mag-focus na lang sa sarili kong tungkulin. Nanatiling tahimik si Ricardo, nakinig lamang siya. Pagkalipas ng 3 linggo, habang ikinakabit nila ang bubong, bumigay ang column na iyon. Sandaling tumigil si Luciano. Alas 7:12 ng umaga yon. Naalala ko dahil matapos marinig ang ingay, napatingin ako sa relo ko nang hindi ko alam kung bakit. Bahagyang gumuho at tinamaan ang 2 lalaking nagtatrabaho ron. Ang isa ay nakalakad palayo. Ang isa naman ay hindi na muling nabawi ng buo ang paggamit ng kanyang kanang braso. Natagpuan ang kanilang mga helmet na wasak sa isang sulok. Napahinto siya sandali bago nagpatuloy. Tumahimik ang opisina. Sa labas, nagsisimula pa lang ang araw sa site. Mga yabag, isang makinang umaandar sa dikalayuan. Ang pangalan niya ay Ernesto. Binigkas ni Luciano ang pangalan ng may bigat. Paminsan-minsan, nagkakausap pa rin kami. Tuwing Pasko, nagpapadala siya ng mensahe. Bawat taon, binabasa ko yon at tinatanong ang sarili ko kung iba kaya ang nangyari kung mas nagpumilit ako, mas lumakas ang sigaw ko, o ako mismo ang tumigil sa trabaho. Tumingin si Ricardo sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang sumali siya sa proyektong iyon, hindi niya nakita ang isang matigas na manggagawang sumasalungat sa autoridad. Nakita niya ang isang lalaking may dalang pasaning hindi ganap na kanya. Ngunit piniling akuin dahil mas madali at hindi masyadong masakit ang magkunwaring wala siyang magagawa. Kaya hindi ako sumusuko, simpleng sabi ni Luciano. Hindi ito tungkol sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay na tama ako. Tungkol ito sa pagtiyak na wala nang susunod na Ernesto. Ibinaba ni Ricardo ang kanyang tingin sa mesa sandali. Maaga mo sana itong sinabi sa akin. Siguro, sagot ni Luciano. Tumayo siya at isinuot muli ang kanyang helmet. Pero hindi ka pa handang marinig iyon noon. At pagkatapos ay lumabas siya. Nanatiling mag-isa si Ricardo sa opisina ng ilang minuto pa. Muli niyang binuksan ang ulat na isinulat niya noong nakaraang gabi. Maingat niya itong binasa mula simula hanggang dulo. Malinaw ang bawat pangungusap. Ang bawat responsibilidad ay nakalagay kung saan ito nararapat. Nang matapos siya, isinara niya ang file. Pagkatapos ay nagtungo siya sa pulong. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagtipon ang crew sa natatakpang bahagi ng construction site. Mga manggagawa, supervisor, ang foreman na si Leonardo, ang structural engineer at nakatayo sa likuran, gaya ng nakasanayan si Luciano.
Dumating si Mario Soriano ilang sandali matapos si Ricardo, kasama si Diego, ang senior engineer na siniguradong makadalo. Tumayo si Ricardo sa harap nila. Walang mikropono, walang slides, walang screen. Siya lamang ang team at ang katotohanan. Nais kong pag-usapan ang nangyari sa BIM sa ikalimang palapag. Matatag ang kanyang boses. May naganap na paglihis sa konkretong base na nagbago sa paraan ng distribusyon ng bigat sa bahaging iyon. Natukoy ang paglihis na iyon at ipinaalam sa akin ni Luciano bago ibinuhos ang konkreto. Sinuri ko ito, itinuring na nasa loob ng teknikal na tolerance at nagpasya akong ituloy ang trabaho. Tuluyang natahimik ang lugar. Ako ang nagpasya, akin ang pagkakamali. Tama si Luciano at hindi ako nakinig. Nakasulat ito ng malinaw sa ulat na isinumiti ko sa management ngayong umaga. Si Mauricio, ang batang manggagawang tumawa ilang araw ang nakalipas, ay nakayuko, nakatutok ang mga mata sa lupa. Nanatiling nakahalukip-kip si Leonardo. May isinulat si Diego sa kanyang kwaderno nang hindi tumitingala. Tahimik na nagmasid si Mario, walang ipinapakitang reaksyon. Nagpatuloy si Ricardo. Bago tayo magpatuloy, may gusto akong linawin. Ang site na ito ay binubuo ng mga profesional na may dekada ng karanasan. Napapansin nila ang mga detalyeng hindi kayang ganap na mahuli ng anumang software o digital model. Mula ngayon, ang karanasang iyon ay magiging bahagi ng ating opisyal na proseso. Hindi sagabal, hindi ingay sa likuran, bahagi ng proseso. Direkta siyang tumingin kay Luciano, hindi ngumiti o tumango si Luciano. Saglit lamang niyang tinapatan ng tingin ni Ricardo, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mga mata sa estruktura sa malayo, wari iniisip na ang susunod na hakbang. Natapos ang pulong ng walang palakpakan o dramatikong talumpati. Dahan-dahang bumalik ang lahat sa kani-kanilang gawain. Habang dumaraan si Leonardo kay Ricardo, marahan niya itong tinapik sa balikat. Maliit, banayad. Ngunit may kahulugan. Umalis si Diego nang walang sinasabi, nanatili si Mario. Pinagmasdan niya si Ricardo ng ilang segundo sa kanyang karaniwang hindi mabasang ekspresyon. Tapat ang ulat. Sa wakas ay sinabi niya, mahalaga iyon. Pagkatapos ay naglakad siya palayo. Saglit na nanatiling mag-isa si Ricardo sa natatakpang bahagi. Sa labas, bumalik sa karaniwang ritmo ang site. Tunog ng bakal, mga truck na gumagalaw, mga boses na nagbibigay ng tagubilin. Nagpatuloy ang trabaho. Huminga siya ng malalim, isinuot ang helmet at bumalik sa construction zone. Nakatayo si Luciano malapit sa hagdan paakyat sa ikalimang palapag. Sinusuri ang mga materyales para sa reinforcement work. Lumapit si Ricardo at tumabi sa kanya, nakatingin sa parehong istruktura. Mula ngayon, ikaw at ako ang magre-review ng lahat ng kritikal na punto bago ang bawat yugto, simpleng sabi ni Ricardo. Hindi agad sumagot si Luciano. May isinulat siya sa kanyang clipboard, pagkatapos ay sumulyap kay Ricardo. Sige, 2 salita lamang, ngunit mula kay Luciano Bautista may bigat iyon. Sandali silang nanatili ron, kapwa nakatingala sa ikalimang palapag. Makikita pa rin ang technical tape na nagmamarka sa bitak. Isang maliit na detalye sa isang napakalaking istruktura. Ngunit binago nito ang lahat sa pagitan nila. Naalala ni Ricardo kung paano nagsimula ang umaga sa kwento ni Ernesto sa isang lalaking nawala ang buong gamit ng kanyang braso, sa taunang mensaheng nagdadala ng tahimik na paalala ng isang sandaling hindi na mababawi. Naisip niya kung gaano kadaling magtapos ng iba ang kwentong ito. Kung gaano siya kalapit doon. Luciano, sabi ni Ricardo nang hindi lumilingon. Oh, tuwing Pasko lang ba kayo nag-uusap ni Ernesto? Saglit na tumigil si Luciano. Minsan mas madalas pa, kapag may pinagdadaanan siya, tumatawag siya sa akin.
Sandaling katahimikan ang sumunod. Nagretiro na siya ngayon. Hindi na niya kayang gumamit ng mga gamit ang kanang kamay niya. Mabagal na tumango si Ricardo. Kinuha ni Luciano ang kanyang clipboard at naglakad patungo sa hagdan. Bago umakyat, huminto siya at bahagyang humarap kay Ricardo. May isang bagay akong natutunan sa mahigit 30 taon, kalmadong sabi niya. May degree man o wala, may karanasan man o wala, ang naghihiwalay sa mabuting profesional at sa hindi ay hindi kung ano ang alam niya. Kundi kung ano ang pinipili niyang gawin matapos niyang mapagtantong siya ay nagkamali. Hindi na siya naghintay ng sagot at umakyat na ng hagdan. Nanatili si Ricardo sa ibaba ng ilang sandali pa. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang helmet at sumunod. Mahaba pa ang tatahakin ng gusaling iyon. At sa unang pagkakataon, mula nang tumuntong siya sa site, umakyat si Ricardo sa hagdan nang hindi nararamdaman ang pangangailangang patunayan ang sarili sa kanino man. Ang hindi nila alam ay kung gaano kalaki ang maitatayo ng proyektong iyon at ng kanilang pagsasama bago pa man tuluyang maibigay ang mga susi. Iba ang pakiramdam ng mga sumunod na buwan. Hindi sa dramatiko o parang eksena sa pelikula. Walang malalaking talumpati o simbolikong kilos. Lumabas ang pagbabago sa maliliit na detalye, sa pang-araw-araw na rutina, sa paraan ng pagsisimula ni Ricardo ng bawat umaga, na dumadaan muna kung saan nagtatrabaho si Luciano bago magtungo sa opisina. Makikita rin ito sa paraan ni Luciano ng paglapit kay Ricardo, hindi lamang para magbigay ng babala. Minsan ay may obserbasyon siya tungkol sa materyales. Minsan naman ay may mungkahi tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Kapag may saysay ang mga yon, natural na tinatanggap ni Ricardo nang walang pagmamataas o pagtutol. Napansin iyon ng crew. Hindi nila ito lantaran pinag-usapan, ngunit napansin nila isang umaga habang nagkakape, bahagyang lumapit si Leonardo sa isa sa mga supervisor at mahinang nagsabi, kapag ang inhinyero at ang mason ay tumigil sa paglalaban at nagsimulang magtulungan, gumaganda ang buong site. Tumango lamang ang supervisor, wala nang kailangang idagdag. Natapos ang reinforcement ng beam sa ikalimang palapag ayon sa inayos na deadline. Sa loob ng ilang linggo matapos ang insidente, madalas at walang abisong bumisita si Mario Soriano. Masusi siyang nagmasid, nagtanong at nagtala. Kalaunan, naging mas bihira ang kanyang pagbisita. Hindi dahil wala na siyang pakialam, kundi dahil sa tuwing dumarating siya, nakikita niya ang isang construction site na may bagong antas ng disiplina at kamalayan, isang bagay na wala noon. Si Diego, ang senior engineer na nagpahiwatig na kulang pa sa maturity si Ricardo, ay tumigil sa pagdating matapos ang 3 linggo. Hindi na nagtanong si Ricardo kung bakit. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Patuloy na umangat ang gusali, palapag kada palapag. Sa bawat kritikal na yugto, sabay na nire-review ni na Ricardo at Luciano ang mahahalagang bahagi ng istruktura bago magsimula ang trabaho. Hindi ito isinulat sa anumang opisyal na patakaran. Naging ugali lamang nila ito. Sinusuri ni Luciano gamit ang kanyang mata at karanasan. Bine-verify ni Ricardo gamit ang datos at kalkulasyon. Kapag nagkakasundo sila, tuloy ang trabaho ng may kumpiyansa. Kapag hindi, humihinto sila at sinusuri ang issue hanggang makarating sa iisang pasya. Wala nang mga bitak, wala nang hindi inaasahang problema. Si Mauricio, ang manggagawang minsang tumawa kay Luciano, ay kapansin-pansing nagbago sa mga buwang iyon. Mas madalas na siyang humingi ng payo kay Luciano. Maingat siyang nakikinig. Ang maliliit na pagkakamaling dati niyang inuulit ay naging mas bihira. Isang hapon, habang inaayos ni Luciano ang pagkaka-align ng isang reinforcement frame, nanonood si Mauricio at halos kaswal na nagsabi, "Nagtuturo ka ng hindi kailangang magtaas ng boses."
Hindi sumagot si Luciano. Nagpatuloy lamang siya sa trabaho. Ngunit may bahagyang pagbabago sa kanyang tindig na para bang may pumasok na kahulugan ang mga salita. Ginawa ang opisyal na turnover ng gusali sa isang maliwanag at maaliwalas na umaga. May munting seremonya sa tapos ng lobby sa ground floor. Makintab ang mga sahig. Sumasalamin ang salamin ng fasad sa sikat ng araw. Malinis at kumpleto ang lahat. Nakatayo ang mga mamumuhunan na nakasuot ng maayos na suit. Nasa tabi ang mga kinatawan ng kumpanya at mga ininyero at bahagyang nakahiwalay sa formal na grupo ang construction crew. Suot nila ang kanilang pangtrabahong damit. Ang ilan ay hawak pa ang helmet na tila hindi sigurado kung talagang nababagay sila sa lugar na iyon. Tumayo si Ricardo sa harap ng mikropono. May nakatiklop na papel sa bulsa. Isinulat niya iyon, kagabi, binago ng 3 beses at muntik ng hindi dalhin. Sinimulan niya sa inaasahang pananalita. Nagpasalamat siya sa construction company, sa design team, sa mga mamumuhunan na nagtiwala sa schedule kahit kinailangan itong baguhin. Nagsalita siya tungkol sa mga numero, metro kuwadrado, kapasidad, mga teknikal na pamantayan. Pagkatapos ay nagtaas ng kamay si Marcos, isa sa mga mamumuhunan na may magalang na ngiti ngunit may bahagyang diin. Ricardo, para lang makumpirma, ginagarantiya mo bang wala nang magiging structural na sorpresa? Matapos ang nangyari noon, naging mas maingat kami. May bahagyang tawanan. Ang uri ng tawanan na nagpapagaan sa seryosong tanong. Saglit na tumingin si Ricardo sa likod ng silid. Tahimik na nakatayo roon si Luciano, nagmamasid. Muling humarap si Ricardo kay Marcos at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Oo, ginagarantiya namin. Hindi dahil walang naging problema, nagkaroon, kundi dahil nang lumitaw ang issue, natukoy ito ng team na itama at pinalakas palampas sa orihinal na espesipikasyon. Mas matatag ang gusaling ito ngayon kaysa sa nasa digital model. At ang lakas na iyon ay nagmumula sa tamang mga taong nagtutulungan. Tumango si Marcos, sapat ang kasiyahan upang hindi na palawigin ang usapin. Bahagyang binuksan ni Ricardo ang papel, pagkatapos ay ibinalik ito sa bulsa. May nais akong sabihin na hindi nakasulat sa anumang teknikal na dokumento. Nagbago ang kanyang tono, hindi na gaanong formal, mas personal. Sa proyektong ito may sandaling nagkamali ako ng desisyon. Sinuri ko ang isang bahagi ng istruktura, itinuring na nasa loob ng katanggap-tanggap na limitasyon at piniling magpatuloy. Isang mason sa team na ito ang nagbabala sa akin na hindi iyon tama. Hindi ako nakinig. Mabigat at nakatuon ang katahimikan. Pagkalipas ng 2 araw, ang mismong gusali ang nagpatunay na tama siya. Sandali siyang tumigil. Pinatatag namin ang istruktura, nagpatuloy ang proyekto, mas naging matatag ang gusali. Ngunit ang tunay na mas tumibay ay ang aral na natutunan ko. Tumingin siya sa likod ng silid, sa mga manggagawa, sa mga supervisor, kay Leonardo na hawak ang helmet. Natagpuan niya si Luciano, bahagyang nakahiwalay ang mason, balikat na hinubog ng mga taon ng paggawa, mapagmasid na mga mata, kalmadong tulad ng isang sanay magmasid kaysa pagmasdan. Si Luciano Bautista ay mahigit 30 taon nang nagtatrabaho sa konstruksyon, malinaw na sabi ni Ricardo. Wala siyang degree, wala siyang dalang 3D structural model. Ngunit may taglay siyang bagay na hindi kayang ituro ng anumang universidad. Alam niya kung paano basahin ang isang construction site. Nauunawaan niya ang mga materyales bago pa nila ilantad ang kanilang kahinaan at may lakas loob siyang magpumilit kahit mali ang lahat sa paligid niya. Marami ang napalingon kay Luciano, nanatili siyang kalmado, ngunit ang mga sanay makapansin ng maliliit na detalye ay makikitang may bahagyang kumislap sa kanyang mga mata.
Ang gusaling ito ay nakatayo, hindi lamang dahil sa mga kalkulasyon, patuloy ni Ricardo. Nakatayo ito dahil may isang mason na nagkaroon ng lakas loob na magtanong at dahil kahit huli na may isang inhinyerong nagkaroon ng pagpapakumbabang makinig. Muli siyang tumigil. Ang degree ay nagtuturo kung paano magkwenta. Ang karanasan ay nagtuturo kung paano magtayo. Itinuro sa akin ng proyektong ito na ang tunay na lakas ay nangangailangan ng pareho. Dahan-dahang nagsimula ang palakpakan mula sa mga mamumuhunan. Pagkatapos ay sa mga kinatawan ng kumpanya. Pumalakpak si Mario Soriano na may karaniwang kontroladong ekspresyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, may bahid ng paggalang. Huling pumalakpak ang construction crew, ngunit taos-puso'y nanatiling nakatayo si Luciano habang umaabot sa kanya ang tunog. Hindi siya ngumiti ng malapad, hindi siya kumaway, ngunit may bahagyang ningning sa kanyang mga mata. Ang uri ng damdaming pinipigilan ng isang 58 taong gulang na lalaki upang hindi maging lantad na luha. Matapos ang seremonya, habang unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao, lumapit si Ricardo kay Luciano. Magkatabi silang tumayo sa natapos ng lobby. Nakatingin sa kung ano ang minsang mga guhit lamang sa tablet at ngayoy solidong konkreto, salamin at bato. Salamat, simpleng sabi ni Ricardo. Saglit na nanahimik si Luciano. Ingatan mo ang mga susunod na proyekto, sagot niya. Hindi yun papuri, hindi yun pagpapatawad. Iyon ang pinakamataas na anyo ng pagkilala na alam niyang ibigay. Ang inaasahang hindi malilimutan ang aral. Tumango si Ricardo. Magkasabay silang naglakad palabas sa pangunahing pinto. Walang dagdag na salita. Ang inhinyerong minsang natalo sa pustahan. Ang mason na hindi kailanman kinailangang manalo. At sa likuran nila ay nakatayo ang gusali. Mas matatag sa loob kaysa sa anumang digital model ang nakapaghula. Sinusuportahan ng kalkulasyon ng mga istruktura. Sinusuportahan ng karakter ang gawain.